Sa pagmulat ko ng aking mga mata ngayong umaga, ang aking puso ay bumabaling sa salita na nagsasabing, "Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay nagtiwala sa Kanya at ako ay tinulungan. Kaya ang aking puso ay nagagalak at sa pamamagitan ng aking awit ay pupurihin ko siya." Awit 28:7. Ang talatang ito ay hindi lamang sinaunang tula. Ito ay isang buhay na katotohanan na umaabot sa atin ngayon. Gaano kadalas tayo naglalakad na nadarama ang bigat ng mga responsibilidad, ang mga kawalang katiyakan na sinusubukang nakawin ang ating kapayapaan at ang mga alalahanin na bumangon bago pa man magsimula ang araw. Gayunpaman, nasusumpungan natin sa Panginoon ang isang hindi mauubos na pinagmumulan ng kabuhayan. Siya ay hindi isang panandaliang suporta, ngunit ang lakas na nananatiling matatag kapag ang lahat ay nanghina. Siya ang kalasag na tumatakip sa ating mga kahinaan at pumipigil sa atin na masira ng mga palaso ng buhay. Nang isulat ni David ang mga salitang ito, hindi niya tinutukoy ang panahon ng katahimikan, kundi ang mga sandali ng labanan, pag-uusig at paghihirap. At tiyak doon na ang panalangin ito ay sumasalamin sa atin. Kapag ang kaluluwa ay tila pagod, kapag ang mga tinig sa paligid natin ay nagsasabi sa atin na walang paraan, kapag ang puso ay nanginginig at lumuluha, ay tila mas madali kaysa sa isang ngiti. Sa lugar na ito ng kahinaan, itinaas ng salmista ang kanyang tinig upang kilalanin na ang tunay na pagtitiwala ay hindi nakasalalay sa mga estratehiya ng tao, kundi sa Panginoon na tumutulong, nagpoprotekta at nagpapanibago. Ngayon, tayo rin ay nagtataas ng ating mga tinig at nagsasabi, "Panginoon, Ikaw ang aking lakas, wala akong ibang pinagmumulan. Ikaw ang aking kalasag, wala akong ibang masisilungan. Sa iyo ang puso ko'y nananahan at para sa iyo ako ay nagpapatuloy." Sa buong buhay, dumaan tayo sa mga karanasang nagpapakita ng ating kahinaan. Ito ay kapag nahaharap tayo sa mga hindi inaasahang pagsusuri, hindi na mababawi na pagkalugi, mga kawalang katarungan na tumama sa atin, mga pintong nagsasara, at mga pangarap na tila kumukupas sa ating paningin. Sa mga sandaling ito, ang likas na hilig ay mawalan ng pag-asa, humanap ng mabilis na solusyon o kahit na pagdudahan ng pangangalaga ng Diyos. Ngunit ang mga salita ng awit 28 ay nag-aanyaya sa atin na baligtarin ang landas na ito. Sa halip na tumingin sa mga higanteng nakatayo sa ating harapan, tumitingin tayo sa Diyos na nagpapalakas sa atin. Sa halip na sumuko sa pagkabalisa, tandaan natin na siya ang ating kalasag na nagpoprotekta sa atin. At sa pagkilala nito, muling nag-alab ang pananampalataya sa ating mga puso. Ang panalangin sa umaga, kung gayon, ay nagiging isang deklarasyon ng pagtitiwala. Hindi natin sinisimulan ang araw gamit ang sarili nating lakas. Alam nating limitado ito. Nagsisimula tayong magtiwala na ang bawat hakbang ay susuportahan ng Panginoon. At kahit na humarap tayo sa mga hamon, bibigyan niya tayo ng kaunawaan para kumilos, karunungan para magpasya, lakas ng loob na magpatuloy at kapayapaan para makapagpahinga. Ang naranasan ni David nang sabihin niyang ang Panginoon ang kanyang lakas at ang kanyang kalasag ay iyon din ang mararanasan natin kung pipiliin nating isuko ang kontrol sa ating panloob at panlabas na mga laban sa Kanya. Ngayon, ang paanyaya ay ito. Bago tingnan ang iyong mga problema, tumingin ka sa Panginoon na nasa itaas nila. Bago isipin ang mga imposible, alalahanin ang mga tagumpay na nakamit na niya sa iyong buhay. Bago sumuko sa kahinaan, itaas ang iyong boses sa panalangin at ipahayag na ang Panginoon ang iyong lakas. Ang saloobing ito ay hindi lamang isang magandang parirala, ngunit isang paninindigan ng pananampalataya na nagbabago sa paraan ng pagharap natin
sa mga sitwasyon, para sa mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi natitinag kahit na ang hangin ay umihip ng malakas. Naway magpahinga ang iyong puso sa pangakong ito ngayong umaga. Ang Panginoon ay hindi lamang nagbibigay ng lakas, siya mismo ang lakas. Hindi lamang siya nag-aalok ng proteksyon, siya ang kalasag na tumatakip. At kapag ang puso ay sumuko sa Kanya, ang resulta ay tiyak na tulong, panibagong kagalakan at isang awit ng papuri na kusang bumubulusok maging sa gitna ng mga pakikibaka. Ngayon, piliing simulan ang iyong araw ng ganito. Hindi nagtitiwala sa iyong sarili, hindi nakadepende sa nakikita ng mga mata, ngunit nagpahinga sa Diyos na hindi nabibigo. Mahal na Panginoon, sa ikalawang sandali ng panalangin na ito, nagpapatuloy kami sa harap ng iyong presensya, na kinikilala na walang ibang kanlungan na kasing ligtas ng iyong mga bisig. Ipinahayag ng salmista na sa iyo nasusumpungan ng puso ang tiwala at kapahingahan at iyon mismo ang hinahanap namin ngayong umaga. Gaano kadalas napupuno ang puso ng tao ng pagkabalisa, takot at kawalan ng kapanatagan tungkol sa bukas. Napakaraming boses ang nakikipagkumpetensya para sa ating atensyon. Nakakatakot na balita, mga alalahanin sa pananalapi na nagpapabigat sa atin. Mga relasyong masakit, mga pangarap na tila malayo. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang marahan at matatag na tinig na tumatawag sa atin upang magpahinga. Ang tinig ng Panginoon na hindi tumitigil at hindi tayo iniiwan. Ama, nais naming tanggapin na madalas kaming nadadala sa ingay ng mundo. Nagmamadali kami mula sa isang lugar patungo sa isa pa, sinusubukan naming lutasin gamit ang aming sariling mga kamay kung ano ang malulutas lamang ng iyong biyaya. Sinusubukan naming dalhin ang mga pasanin ng mag-isa at kapag nabigo ang aming lakas, napagtanto namin kung gaano ka namin kailangan. Ngunit mabigo man kami, nananatili kang tapat. Kapag kami ay bumagsak, itinaas mo kami. Kapag tayo ay nalilito, ikaw ang naglilinaw ng daan. Sa pag-ibig na ito nahahanap ng ating kaluluwa ang kapayapaan. Ipinakikita rin sa awit 28 na kapag ang puso ay nagtiwala sa Panginoon, ito ay natulungan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi teorya, ito ay tunay na karanasan. Hindi natin tinutukoy ang isang malayong Diyos, ngunit ang isang kasalukuyang Ama na tumutugon, kumikilos at nakikialam sa buhay ng mga sumisigaw. Kaya naman, ngayong umaga, inihahatid namin sa iyo ang aming pinakamatalik na alalahanin. Inihahatid namin sa harap ng iyong altar ang hindi nakikita ng iba, ang mga luhang tahimik na pumapatak, ang mga kaisipang nagnanakaw ng aming pagtulog, at ang mga takot na sinusubukan naming itago sa iba. Panginoon, pangasiwaan mo ang bawat bahagi ng aming buhay. Maging aming kalasag laban sa nakikita at hindi nakikitang mga pag-atake. Maging ang lakas na nagpapakilos sa atin kapag ang pagnanais na sumuko ay tila mas malaki kaysa sa kagustuhang lumaban. At kung paanong ang puso ng salmista ay nagalak sa pagtanggap ng tulong, hinihiling namin na ang aming puso ay mapuspos din ng kagalakan. Nais nating gumising hanggang sa araw na ito hindi nang may panghihina ng loob, ngunit may panibagong pag-asa. Gusto naming lumakad ng may matatag na hakbang, tiyak na hindi kami nag-iisa. Nais naming harapin ang mga gawain at hamon sa pagkaalam na ang iyong kamay ay gumagabay sa amin. Ang iyong salita ay nagbibigay liwanag sa amin at ang iyong presensya ay nagpapanatili sa amin. Mahal na kapatid na babae na sumusunod sa panalangin ito, alamin na hindi nagkataon na narito ka ngayon. Inihanda ng Panginoon ang pulong na ito para ipaalala sa iyo na siya ang iyong lakas at kalasag. Alam niya ang mga laban na iyong nilalabanan ng tahimik at nais niyang i-renew ang iyong tiwala sa Kanya. Sa makatuwid, huwag itago ang sandaling ito sa iyong sarili.
Ibahagi ang iyong pasasalamat o ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Nais naming manalangin na kasama ka, nais naming maglakad ng magkatabi sa pananampalatayang ito. At kung napabuti ng mensaheng ito ang iyong buhay, mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, mananatili kang konektado sa isang lugar kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos araw-araw upang palakasin ang iyong puso. Dito, hindi ka lang isang numero. Bahagi kayo ng pamilya ng pananampalataya na nagdarasal, nananalig at lumalakad ng sama-sama. Minamahal na Ama, sa aming pagninilay-nilay sa awit 28, napagtanto namin na ang pagtitiwala ng salmista ay hindi bunga ng kanais-nais na mga pangyayari, ngunit ng isang matatag na pananampalataya na binuo sa lapit sa iyo. Ipinahayag niya na nagalak ang kanyang puso dahil tinulungan siya ng Panginoon, at ito ang karanasang gusto naming mabuhay. Hindi namin nais na marinig lamang ang tungkol sa iyong mga pangako, ngunit maranasan ang inyong pangangalaga sa pagsasanay. Gaano kadalas natin nararamdaman na ang ating mga problema ay mas malaki kaysa sa atin? Sa mga sandaling ito, naaalala natin, hindi tayo lumalakad ng walang magawa. Ang parehong Diyos na umalalay kay David sa gitna ng pag-uusig ay siya ring Diyos na kasama natin ngayon sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga alalahanin at maging sa sakit na hindi natin maipaliwanag. Panginoon, sa iyo ay inilalapag namin ang bigat na madalas naming sinusubukang dalhin ng mag-isa. Alam namin na ang pagkabalisa ay kumakain sa puso, ngunit alam din namin na ang iyong salita ay tumatawag sa amin upang ihagis ang lahat ng aming mga alalahanin sa iyo, dahil ikaw ay nagmamalasakit sa amin. Ito ang katotohanang kailangan naming tandaan tuwing umaga. Hindi kami nilikha upang mamuhay sa kawalan ng pag-asa, ngunit upang makahanap ng kapahingahan sa iyo. Kapag ang mundo ay tila gumuho, mayroon pa ring ligtas na lugar, at ang lugar na iyon ay ang iyong presensya. Naway ang araw na ito ay markahan hindi ng pagkabalisa, ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala. Naway ang bawat hakbang na gagawin ay samahan ng katiyakan na ang Panginoon ay nangunguna sa atin, na nagbubukas ng mga pinto, nag-aalis ng mga panganib at nagkakaloob ng karunungan. Ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugan na hindi tayo haharap sa mga paghihirap, ngunit nangangahulugan ito na hindi tayo mag-iisa sa mga ito. Ibig sabihin, kahit sa lambak may kamay na gumagabay sa atin. Kahit sa bagyo may tinig na nagpapakalma. Kahit sa disyerto may tubig na bumubukal. Panginoon, nais naming matutong makita ang buhay sa pamamagitan ng iyong mga mata. Sa halip na pagtuunan lamang natin ng pansin ang ating kakulangan, naway makita natin ang mga biyayang nakapaligid na sa atin. Ang simpleng paggising natin ngayon ay tanda na ang iyong awa ay nabago na. Ang hangin na aming nilalanghap, ang pagkain na mayroon kami, ang pamilyang nakapaligid sa amin, at maging ang lakas na nagpapanatili sa amin sa gitna ng mga paghihirap ay patunay ng iyong pangangalaga. Madalas tayong nakatutok sa ating mga pangangailangan, kaya hindi tayo makapagpasalamat sa kung ano ang mayroon na tayo. Ngunit ngayon, Panginoon, nais naming baguhin ang aming saloobin. Nais naming mamuhay ng may pasasalamat at pagtitiwala, na kinikilala na ang lahat ay nagmumula sa iyong mga kamay. Sa buong kasaysayan, inihayag ng Panginoon ang kanyang sarili bilang isang Diyos ng tulong at kanlungan. Hindi lamang sa mga salaysay sa Biblia, kundi pati na rin sa ating sariling buhay, maaalala natin ang mga sitwasyon kung saan ang lahat ay tila nawala, ngunit ang Panginoon ay nakialam. Ilang pinto na ba ang nagbukas na hindi natin akalain? Ilang beses na ba tayong naligtas sa panganib ng hindi natin namamalayan? Ilang luha na ba ang napawi sa katahimikan? Ipinapakita nito na hindi tayo nag-iisa. Ito ay nagpapatunay na ang iyong salita ay buhay at totoo.
Kaya naman, Ama, hinihiling namin na huwag mag-alinlangan ang aming pananampalataya sa araw na ito. Kung mahirap ang balita, naway huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kung malaki ang mga hamon, naway huwag tayong mawalan ng tiwala. Kung ang aming mga puso ay nag-aalinlangan, ang alaala ng iyong tulong ay palakasin kami. Nais naming lumakad ng may kumpiyansa, hindi sa aming sariling lakas, kundi sa katiyakan na ikaw ang isa na umalalay sa amin. Naway ang bawat taong nananalangin kasama namin ngayon ay mabalot ng kapayapaang ito na higit sa lahat ng pangunawa at sa iyo lamang matatagpuan. Na Panginoon, ngayong umaga nais naming matutong magpahinga sa iyo tulad ng salmista na nagpahayag na ikaw ang kanyang lakas at kanyang kalasag. Madalas tayong makaramdam ng pagkabalisa na parabang ang ating mga responsibilidad ay mas malaki kaysa sa ating kakayahan at ang tukso ay maniwala na tayo ay nag-iisa, ngunit ang katotohanan ng iyong salita ay nagpapaalala sa amin na hindi kami walang magawa. Ikaw ang umaalalay sa mga pagod na nagpapalakas sa mga nalulumbay at nagbangon sa mga nalugmok. Ang iyong espiritu ay humihinga ng buhay sa mga tuyong buto at nagpapanibago ng pag-asa kung saan tila disyerto lamang. Ilang beses, Ama, sinusubukan nating harapin ang mga sitwasyon na may lohika lamang, na may limitadong katalinuhan at nauwi sa pagkabigo. Inaanyayahan mo kaming magtiwala sa iyong mga aksyon ng higit kaysa sa aming mga diskarte. Ang buhay Kristiyano ay hindi kawalan ng mga problema, ngunit ito ay ang katiyakan ng pagsasama. At ang pagsasamang ito ay ang buhay na Diyos mismo na kasama natin sa paglalakad sa mahihirap na daan. Ngayon, hinihiling namin na turuan mo kaming magpahinga, hindi basta-basta, ngunit may aktibong pagtitiwala sa paniniwalang habang kami ay nananalangin, ang Panginoon ay kumikilos na. Ang puso ng tao ay may posibilidad na mawala sa pagkabalisa, mag-isip ng masasamang senaryo, mag-isip na walang magbabago, ngunit ang tunay na pananampalataya ay tumitingin sa kabila ng mga pangyayari at nakaangkla mismo sa mga pangako ng Panginoon. At ipinangako ng Panginoon na magiging kanlungan natin upang maging isang napakalaking tulong sa problema na hindi kailanman pababayaan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kung ang iyong salita ay hindi kailanman nabigo, kung gayon maaari nating simulan ang araw na ito ng matatag kahit na ang lahat sa ating paligid ay tila nayayanig. Kaya nating kumanta kahit sa gitna ng pakikibaka. Maaari tayong magpasalamat kahit na hindi nakikita ang buong sagot. Maaari kaming magpahinga kahit madilim pa ang gabi dahil alam naming laging sumisikat ang araw ng iyong katapatan. Panginoon, tulungan mo kaming hindi lamang humingi, kundi marinig din ang iyong tinig. Madalas tayong mag-usap ng labis sa panalangin na nakakalimutan nating huminto at makinig. Ngayon, nais naming maging sensitibo sa iyong espiritu, matulungin sa maliliit na sagot, handang sundin ang landas na iyong ipinahiwatig. Bigyan mo kami ng kalinawan sa aming mga desisyon, karunungan na magsalita ng may kahinahunan at pagmamahal at lakas ng loob na gumawa ng mga aksyon na nagpaparangal sa iyong pangalan. Mahal na kapatid na babae, kung sinusunod mo ang panalangin ito, alamin na hindi ka nagkataon. Inakay ka ng banal na espiritu sa sandaling ito dahil may gustong sabihin ang Diyos sa iyong puso. Marahil ay nahihirapan ka sa panghihina ng loob. Marahil ay nahaharap ka sa mga problema sa pamilya. Marahil ang iyong puso ay pagod na sa paghihintay ng sagot na hindi pa dumarating. Ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, magtiwala ka sa akin, ako ang iyong lakas at iyong kalasag. Ito ang salita ng pag-asa para sa iyong araw. At iyon ang dahilan kung bakit nais kong buksan ang aking puso sa iyo. Kung pinalakas ng panalangin ito ang iyong pananampalataya, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel. Ito ay hindi lamang isang pag-click,
Ito ay isang kilos ng pakikipag-isa. Dito tayo ay naglalakad ng sama-sama, nagbabahagi ng pananampalataya, naghahati-hati ng mga pasanin at nagpaparami ng pag-asa. Isulat sa mga komento kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay o kahit na kung ano ang inaasahan mong gagawin niya. Ang iyong pagbabahagi ay maaaring maging isang binhi ng kaginhawaan para sa isang tao na kailangan ding marinig na hindi sila nag-iisa. Kapag nagkomento ka, hindi ka lamang nakakatanggap kundi nag-aalok din sa iba ng salita ng pagpapatibay. Ito ay puwang para sa espiritual na pamilya, kung saan ang bawat patotoo ay mahalaga at ang bawat panalangin ay mahalaga. Panginoon, habang sumusulong kami sa panalangin ito, nais naming ipahayag ng buong pananalig na Ikaw ang aming patuloy na lakas sa gitna ng mga laban sa buhay. Madalas tayong tumitingin sa mga hamon at pakiramdam natin ay napakaliit. Hindi natin kayang harapin ang mga sitwasyong dumarating sa ating harapan. Ngunit kapag naalala natin ang sinasabi ng iyong salita sa awit 28, nauunawaan natin na hindi ang ating sariling kakayahan ang nagpapanatili sa atin, kundi ang kapangyarihan ng Panginoon na ipinakita sa ating kahinaan. Kung paanong ang isang sundalo ay hindi nakikidigma ng walang kalasag, hindi rin namin kayang harapin ang araw nang hindi nagtatago sa likod ng iyong proteksyon. Nabubuhay tayo sa mundong puno ng nakikita at hindi nakikitang mga pakikibaka. May mga panganib na nakikita ng hubad na mata, tulad ng karahasan, kawalan ng katarungan at kawalan ng pagmamahal, ngunit mayroon ding mga tahimik na labanan sa loob ng puso. Pagkabalisa na sinusubukang mangibabaw, takot na paralisado, kalungkutan na nagpupumilit na bumalik. Ito ang mga laban na umuubos ng ating lakas at nakawin ang ating pag-asa. Gayunpaman, tiyak sa mga sandaling ito na ang katotohanan ng Salmo ay nagpapakita ng sarili, ang Panginoon ang ating kalasag. Siya ay nakatayo sa harap natin at neutralisahin ang lahat ng bagay na lumalaban sa ating kaluluwa. Hindi niya tayo pinahihintulutan na sumuko sa mga panlabas na panggigipit o panloob na pag-atake. Kapag naiintindihan natin ito, nagsisimula tayong lumakad na may ibang pananaw. Hindi ibig sabihin na titigil na tayo sa pagdaramdam ng sakit, ngunit nangangahulugan ito na ang sakit ay hindi hihigit sa presensya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na mawawala ang mga problema, bagkus hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa kanila. Hindi tinatanggal ng pananampalataya ang mga hamon, ngunit binabago nito ang paraan ng pagharap natin sa kanila. Ang pusong nagtitiwala ay tumitingin sa pakikibaka at nakakakita ng pagkakataong masaksihan ang katapatan ng Panginoon. Ang pagtitiwala na ito ang nagpapalit ng luha sa mga kanta at kawalan ng pag-asa sa pag-asa. Panginoon, hinihiling namin na ngayong umaga ay bigyan kami ng iyong banal na espiritu ng kalinawan upang makilala kung ano ang dapat naming harapin at kung ano ang dapat naming isuko. May mga sitwasyong nangangailangan ng lakas ng loob na kumilos. At may mga sitwasyong malalampasan lamang kapag inilagay sa iyong mga kamay. Turuan mo kaming huwag malito ang aming bahagi sa iyong bahagi. Bigyan mo kami ng karunungan upang labanan ang magandang laban nang hindi nawawala ang sarili sa mga laban na hindi idinisenyo para sa amin. Marami sa atin ang nagdadala ng mga peklat mula sa nakaraan, mga sugat na dumudugo pa rin at nakakaimpluwensya sa ating kasalukuyang mga pagpili. Ngunit ngayon, ipinahahayag natin sa panalangin na ang mga sugat na ito ay hindi nagtatakda ng ating kinabukasan. Dalubhasa ang Panginoon sa pagpapalit ng sakit sa mga patotoo. Ang tila pagkatalo ay maaaring maging tanda ng tagumpay. Kung saan may kahihiyan, ang Panginoon ay nagdadala ng karangalan. Kung saan nagkaroon ng pagkahulog, ibinabangon ng Panginoon. Kung saan nagkaroon ng kadiliman, pinaliwanag ng Panginoon ang kanyang liwanag.
Naway tumagos ng malalim ang katotohanan ito sa ating mga puso. Gaano man kalakas ang bagyo, ang Panginoon ang angkla na nagpapanatili sa atin na maging matatag. Gaano man kadilim ang gabi, ang presensya mo'y ningas na nagliliwanag. Gaano man kalaki ang bundok, mas dakila ang iyong kapangyarihan para dalhin kami. Kung paanong ang salmista ay umawit ng may kagalakan nang makita ang tulong ng Panginoon, ipinapahayag din natin na hindi tayo masisiraan ng loob sapagkat ang Panginoon ay tapat na umalalay sa atin. Ngayon, pinipili nating mamuhay na hindi nakatutok ang ating mga mata sa mga hadlang, ngunit sa mga pangako. Hindi tayo mabubuhay sa pagpapakain ng dalamhati, ngunit paglilinang ng pananampalataya. Hindi tayo mabubuhay na alipin ng pag-aalinlangan, ngunit ginagabayan ng katiyakan na hindi nagkukulang ang Panginoon. Naway ang bawat hakbang na aming gagawin ay maging isang paalala na kami ay nasa ilalim ng iyong proteksyon, binabantayan ng iyong kalasag at inaalalayan ng iyong lakas. Mahal na Panginoon, sa sandaling ito ng panalangin, nais naming huminto upang magpasalamat. Kadalasan sa aming mga pagsusumamo, ang aming mga kahilingan lamang ang dinadala namin sa iyo at nakakalimutang kilalanin kung gaano mo na nagawa. Ngayon, nais naming itaas ang isang awit ng pasasalamat. Inaalala na ang bawat detalye ng aming buhay ay inaalalayan ng iyong kamay. Ang hangin na aming nilalanghap ay patunay ng iyong kabutihan. Ang pamilyang mayroon kami ay pagpapahayag ng iyong pangangalaga. Ang kalusugan na nagpapahintulot sa amin na makabangon sa kama ay bunga ng iyong biyaya. Kahit sa mga araw na hindi namin namamalayan, ikaw ay naroroon, pinoprotektahan, inihatid, at binibigyan kami ng lakas upang magpatuloy. Ang pasasalamat ay pagkilala na hindi tayo lumalakad ng mag-isa. Ito ay pag-alala na sa likod ng bawat tagumpay ay ang pabor ng Panginoon, na sa likod ng bawat pagpapalaya, mayroong isang hindi nakikitang kalasag na nagpoprotekta sa atin, na sa likod ng bawat probisyon, mayroong isang mapagbigay na kamay na nagbukas ng mga pinto. Kapag ang ating mga puso ay puno ng pasasalamat, ang buhay ay nagsisimulang makita sa ibang paraan. Ang mga alalahanin ay pumapayat dahil naiintindihan natin na tayo ay naging puntirya ng hindi mabilang na mga himala at ang parehong Diyos na tumulong sa atin kahapon ay patuloy na tutulong sa atin ngayon at bukas. Ang salmista, sa pagpapahayag na ang Panginoon ang kanyang lakas at kalasag, ay nagsalita hindi lamang tungkol sa panlabas na pagpapalaya, kundi pati na rin sa isang puso na natututong magpahinga. Kaya hinihiling namin sa Panginoon na turuan kami na linangin ang pasasalamat kahit na ang mga pangyayari ay hindi paborable. Kapag tinitingnan lamang natin ang kulang sa atin, nahuhulog tayo sa bitag ng pagbubulong-bulungan at panghihina ng loob. Ngunit kapag pinili nating makita kung ano ang mayroon na tayo, napagtanto natin na napapaligiran tayo ng hindi mabilang na mga pagpapala. Ang tinapay sa mesa, ang mga damit na aming isinusuot, ang mga kaibigan na sumusuporta sa amin, ang simbahan na tumatanggap sa amin, lahat ito ay mga pagpapahayag ng iyong pang-araw-araw na pangangalaga. Ama, hinihiling namin na ngayong umaga ay bigyan mo kami ng sensitibong puso upang makilala ang iyong kamay sa bawat detalye. Naway madama namin ang iyong presensya sa maliliit na bagay, sa ngiti ng bata, sa awit ng mga ibon, sa banayad na hangin na nagpapaginhawa sa umaga. Ito ay mga tahimik na paalala na hindi tayo walang magawa. Sinusubukan ng mundo na kumbinsihin kami na kailangan namin ng malalaking tagumpay para maging masaya, ngunit itinuturo sa amin ng iyong salita na ang tunay na kagalakan ay nakasalalay sa pagtitiwala sa iyo at pagiging mapagpasalamat sa bawat sitwasyon. Na kapag tayo ay nagpapasalamat, naaalala din natin ang nakaraan.
Ilang beses nating naisip na hindi natin ito magagawa at tinulungan tayo ng Panginoon. Ilang beses tila nakalak ang pinto at binuksan ito ng Panginoon. Ilang luha ang napalitan ng mga patutuo ng tagumpay. Ang pasasalamat ay ang buhay na alaala ng iyong katapatan. Kapag naaalala natin, ang ating pananampalataya ay lumalakas para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Walang dahilan upang mabuhay ng may pagkabalisa dahil siya na tapat kahapon ay magpapatuloy na gayon ngayon at magpakailanman. Panginoon, hinihiling namin na ang pasasalamat na ito ay maging isang patutuo. Naway ipahayag namin sa salita, kilos at galaw ang natanggap na namin mula sa iyo. Naway huwag naming itago sa aming sarili ang kagalakan ng pagkalinga mo. Ngunit naway kami ay maging instrumento upang pagpalain ang iba. Kung mayroon tayong kapayapaan, naway dalhin natin ito kung saan may alitan. Kung mayroon tayong kaaliwan, naway ialay natin ito sa mga nagdadalamhati. Kung tayo ay may pag-asa, naway ibahagi natin ito sa mga taong walang kapangyarihan. Ang tunay na pasasalamat ay nagiging aksyon at ang pagkilos ay nagpapakita ng iyong pag-ibig sa aming buhay. Kaya Panginoon, tinatapos namin ang sandaling ito ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagpapahayag. Ikaw ang aming lakas, aming kalasag at ang dahilan ng aming papuri. Dumating man ang mahihirap na araw, hindi kami mauubusan ng dahilan para magpasalamat. Dahil ang kabutihan mo ay hindi nagkukulang at ang katapatan mo ay hindi nagwawakas. Ngayon muli, kinikilala namin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ikaw at lahat ng iyong ginagawa. Mahal na Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, nais naming muling pagtibayin ang itinuturo sa amin ng iyong salita. Ang Panginoon ang aming lakas at kalasag, at sa iyo ang aming mga puso ay nakakatagpo ng tiwala at kapahingahan. Hindi namin tinatapos ang umaga na ito sa pamamagitan lamang ng mga binigkas na salita, ngunit may katiyakan na naririnig mo ang bawat taos-pusong pag-iyak. Alam namin na sa buong araw, haharapin namin ang mga sitwasyong hahamon sa aming pananampalataya at nangangailangan ng pasensya, ngunit alam din namin na ang iyong presensya ay kasama namin. At ito ang nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Anuman ang mangyari, hindi tayo mag-iisa. Ngayon, nais naming italaga ang aming landas sa iyo. Bawat desisyon na gagawin namin, bawat pagtatagpo namin, bawat salitang binibitawan namin, hinihiling namin na ito ay gabayan ng iyong karunungan. Nawa ang aming mga pag-iisip ay salain ng iyong banal na espiritu upang hindi kami magpadala sa pagkabalisa o negativity. Naway ang aming mga kilos ay sumasalamin sa iyong kabutihan at naway kami ay maging instrumento ng kapayapaan sa isang mundong may marka ng pagmamadali at kalituhan. Panginoon, humihingi din kami ng proteksyon. Nabubuhay tayo sa mga panahong walang katiyakan, kung kailan ang karahasan, takot at kawalan ng kapanatagan ay bumabalot sa napakaraming tahanan. Ngunit ipinaalala sa amin ng salmista na ikaw ang kalasag na pumoprotekta sa amin at dito kami naghahangad na magpahinga. Naway walang mangibabaw ang kasamaan laban sa mga naglalagay ng kanilang sarili sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway ang bawat pamilyang kinakatawan sa panalangin ito ay masakop ng iyong biyaya at ang tahanan ng bawat tao ay mamarkahan ng kapayapaan at katiwasayan. Kasabay nito, sumisigaw tayo para sa pagbabago. Hindi namin nais na dumaan sa araw na ito na paulit-ulit ang mga lumang pattern o dinadala ang parehong mga pasanin. Nais naming mabuhay muli, puno ng pag-asa na nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita. Naway tayo ay maging mga taong may matatag na pananampalataya, saganang pagmamahal at hindi natitinag na pagtitiwala. Naway maging pagkakataon ng bawat pakikibaka upang makita ang iyong katapatan. Naway ang bawat luha ay maging patotoo ng iyong presensya.
Naway maging puwang ang bawat katahimikan upang marinig ang iyong tinig. Panginoon, sa sandaling ito, inilalagay namin sa iyo hindi lamang ang aming mga pangangailangan, kundi pati na rin ang aming mga pangarap. Mga pangarap na tila napakalaki para sa amin, ngunit alam naming abot kamay mo. Turuan mo kaming maghintay sa iyong timing, dahil ang orasan mo ay hindi kailanman huli o maaga. Bigyan mo kami ng pasensya na hindi sumuko bago ang aming oras at kababaang loob na tanggapin kapag ang sagot ay hindi tulad ng inaasahan namin. Sa lahat ng bagay, nais naming magtiwala na ang iyong kalooban ay mabuti, perpekto at nakalulugod. Ama, bilang pagtatapos, hinihiling namin na ang bawat taong nakibahagi sa panalangin ito ay madama ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Naway maaliw ang kanilang mga pusong nababagabag, mapatahimik ang kanilang mga nababalisa na isipan, at mabuksan ang kanilang espiritual na mga mata upang makita ang iyong presensya sa bawat detalye ng araw. Naway ito ay hindi lamang isa pang umaga, ngunit ang simulan ng isang bagong oras ng pagtitiwala at pagpapahinga sa iyo. Kaya't ipinapahayag natin ng may pananampalataya, ang Panginoon ay aking lakas at aking kalasag. Ang aking puso ay nagtiwala sa Kanya at ako ay tinulungan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak at sa pamamagitan ng aking awit ay pupurihin ko siya. Mga awit 22:7. Naway ang salitang ito ay maging kumpas, angkla at lakas sa bawat hakbang na ating gagawin. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming panalangin, ang aming buhay at ang aming pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen.